Amen, Brad? Pag ituloy mo yung preaching ni Brother Henry, na? Ni King Henry. King Henry man sa England. Pwede man mag-English eh. O, pwede rin. Doon sa Daniel chapter 1 verse 8 at saka sa 9. Tingnan niyo doon kung gaano katindi yung resulta doon. Tingnan niyo ha. Anong mga Daniel chapter 1 verse 8 kasi hanggang 7 no yung binasa natin. Wherefore, tingnan niyo ha. But Daniel, sabi na, but Daniel kasi before the king, dumaan sila sa eunuch at kailangan maging maayos sila sa harapan ng king. So therefore, kailangan kumain kayo ha kung anong pagkain ng hari, iyon din ang kainin ninyo at anong inumin ng hari, iyon din inumin ninyo. Siyempre si Daniel, alam niya ang wine ng Babylon, alcohol yun. Parang ganun ba? May halo na, may fermentation na ba? So siyempre sa book of Psalms, sa book of Proverbs, yung wine mga kapatid, yung inumin, it will, sinabi niya doon na it will affect the decision making of the king. Oo, ganun. Binanggit yan doon na ang application nun na nakakaano talaga, nakaka-derail yan ng decision ng mga hari. Kaya sabi, huwag kayo mag-iinom ng mga iinuming nakakalasing. No? So ngayon, tingnan mo sa verse 8. But Daniel purposed in his heart. Tingnan mo yung sadyaan, ang layunin niya ha, kahit ganun ang nasa harapan. Kasi kultura yan eh. That he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Alright? Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Siguro, pwede niyang i-request niya doon sa eunuch na Mudir, hindi naman siguro kalabisan na gulay na lang sa amin. Siguro, pagtingin ng eunuch, gulay hinihingi. Hindi naman siguro mabigat yung gulay, no? So, siguro, magkakaloob sa inyo yan. Ayaw ninyo? Baka maano kami niyan. Delikado kasi yung dinuguan, Brad. Bawal kasi yung dinuguan sa Biblia. Basta walang puto. Pero pag may puto na, masarap yan. Yung mga biroan ng mga pagkaharap ng mga sabadista. Kasi hindi sila kumakain ng mga ng mga dinuguan at sabi ko, Baptist pastor, tapos sinabi na, sabi ko na nga ba, bawal na kumain ng dinuguan. Tama. Sabihin ng Iglesia ni Cristo, tama. Pag walang puto. Kailangan may puto kang dala-dala para sarap isaw-saw ba? Parang ganun ba na? Talaga naman. Sa New Testament mga kapatid, pinako na ni Jesucristo yan. Ang kasama niya, yung batas. Ngayon, dahil sa purpose ng puso ni Daniel ba, na hindi niya madumihan ang sarili niya, with the law of dietary, alright, moral law din yun pumasok din sa moral law yan. Sa verse 9, ito ang naging ngayon, resulta, itong tugon ng Diyos. Now God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Kita man kung paano kumilos ang Diyos? Ibig sabihin, sa buhay natin mga kapatid, pag tayo lamang ay sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, surely the favor of the Lord will be with you. Siya na ang mag-ayos niyan sa harapan ng mga taong ito, nakaharap mo, lalo na ngayon, pag Ramadan. Bakit ayaw mo kasama namin mag-fasting? Sabihin mo naman, bihira, ginawa mo ko Muslim. Di ba? Marami mga ganun, kasi kultura dito, kakaiba. Alright? Alam naman natin. Hindi mo rin nila pwedeng ipagsiksikan mong sarili sa kanila. Sinabi doon sa Book of Philippians, live peaceably with all men. For the time of God is at hand. Hindi na kailangan makipag-argumento ka dyan, makipag-debate ka dyan. Leave it. Stop it. Live peaceably with them. Alam naman natin kultura dito Respect them. Okay.
Kaya nagsasabi na makisama ka, huwag ka lang makisama. Yes. Porket nag-fasting sila, mag-fasting ka na rin. Sumimple ka lang doon, tumago ka, gusto mo uminom ng tubig. Parang gano'n lang ba? Hindi mo kailangan dahil Kristiyano ka, sa harapan nila, iinom ka, kakain ka, huwag mo gawin yan. Live peaceably with them. Ginagawa ko pa ng pastor. Alright? Wag niyo gawin yan, ha? Live. Yun ang panulat ni Apostle Paul to the church, no? Na live peaceably. Meaning, hindi naman kawalan ng ating pagmamahal sa Panginoon, no? Hindi naman kawalan ng doktrina natin kung if we are living peaceably with them. Hindi mo kailangan porque ba naman ka Kristiyano tapos sila harap-harapan talaga kumain. Ganon ka pa sa harapan nila talaga no? Iinom ka pa na ito. Ano kayo, ha? Then, no. Do not do it. Do not do it. Live peaceably with all men. Live peaceably with them. Live peaceably with them because the time of God is at hand. Okay? Ganon yun. So, si Daniel, kahit ganon ang kultura na culture shock sila, abay, ganito pala dito sa Babylon. Hindi, iba doon sa Judah. Sige lang. Live peaceably with them. Kung may baboy dyan na panahon kasi Old Testament, talagang pagtingin, baboy to Ang ganda ng kukupan mo na kagano, parang pata to na pinirito So, mahirap yan. Sir, pwede bang gulay na lang sa amin? Oo. Di ba? So, that's how we will live peaceably with all men. No? Including these pagan people. Ganun. Okay? Okay mga kapatid? Amen? Surely, the favor of the Lord will be with you. Okay? Ganun lang. So, sa patuloy na pag-aaral ng ating Christology, brethren, give me 30 minutes until 12 o'clock. So, aralan natin yung personality ni Jesus Christ. Ibig sabihin, we are studying the humanity of the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, remember, if we are going to study about Christology, the Lord Jesus Christ Himself, His person or His personality and His works. Okay? And being a person, His personality, may dalawang usapin doon called His humanity and His deity. Okay? So, andito tayo sa His humanity kasi before, pinag-aralan natin ay the appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Alright? Yung mga incarnation na word. In the New Testament, the incarnation of Jesus Christ. In the New Testament, ganun. So now, we are in the topic of His humanity. Humanity meaning yung sangkatauhan ba? Yung fleshly human of the Lord Jesus Christ. Huwag mo natin pag-usapan yung deity niya kasi sunod yun. Alright? So now, kasi para maunawaan natin that He is 100% man and also 100% God. Amen. It doesn't mean that when He was made with flesh in the book of John, ay nagiging tao siya in a sense na wala na siyang kapangyarihan. As the other group said, na si Jesus Christ ay tao lamang talaga. No? Ganon siya. So, ganon ang pag-aralan natin. His humanity. Alright mga kapatid? Amen? So, Jesus Christ had a normal human development. Okay? Aside from that, He has a human genealogy. Okay? May human lineage siya eh. Alright? Sa hermeneutics, dalawa ang lineage niya. Salamat Brad. Salamat. Maraming salamat. When we're talking about genealogy of the Lord Jesus Christ, dalawa, ang basihan ay ang Book of Matthew chapter 1 at ang Book of Luke chapter I think chapter 2. Basta ganun doon sa lineage ng Book of Luke, no? So, yun ang genealogy niya. Katulad natin, may mga lineage tayo kung saan. Kaya nga tayo ay
nagre-reunion ang mga Pilipino or sino man na mga lahi, nagre-reunion yan. Tinitingnan natin yung origin natin. Uy, ikaw pala pastor, may lahi ka palang Hudyo. Parang ganun ba? Kunyari lang ba? Kunyari lang. Oh. O ikaw pala, may hari, may lineage ka ng ganito kasi matrace up yung mga lineage niya. No? Ganun. So that is human genealogy. Meron ganyan. Now, si Jesus Christ has two lineage. Kung tatawagin, may human genealogy siya na talking about his legal lineage by Joseph and his royal lineage by pag royal lineage kasi yung walang depektibo ba. No? Kaya nga doon sa Book of Luke, doon siya kay Heli hanggang sa pumunta siya doon kay Nathan, na kapatid ni King Solomon. Whereas doon sa Book of Matthew, kay Solomon siya. David, Solomon. Mga hari na. Pero doon sa kining Book of Luke, abay iba. Ha? David, Nathan siya, dumaan. Okay? Ganun siya hanggang sa kay, dumaan siya kay Nathan, kay Bathsheba, hanggang sa, patungo kay Mary. No? Ganun siya. So, today, Jesus Christ has a normal human development. Katulad natin, bilang tao, na mayroon din siyang natural na paglago, katulad natin ng mga tao. Okay, tingnan natin sa Biblia. Kasi, pagiging persona niya ay normal naman. Kaya nga siya umiyak eh. Bakit? Katulad natin, lumuluha siya. Bakit? Kasi mayroon din naman siya tripartite, din naman siya eh. Katulad natin. Alright? Ang pagkakaiba lang, sinless siya. Tayo, sinner. Yan ang pagkakaiba natin kay Jesus Christ. Alright? Now, our Lord, Jesus Christ, passed through infancy. Infancy meaning pinagbubuntis. Childhood, nung ipinanganak siya. Youth, noong lumalaki na siya, and manhood, in the same fashion as any other child. Amen, mga kapatid? Now, open the book of Luke in chapter 2, at umpisahan natin sa 40. Luke chapter 2, Chapter 40. Chapter 2, verse 40. 40. Okay. Now, noong ipinanganak si Jesus Christ, alright? Noong ipinanganak si Jesus Christ, ay idinidedicate siya ng kanyang mga magulang after the manner of Moses' law for purification. After, usually sa Jewish law, 8 days. Tinutuli siya. Ang purpose nun, two points. Purification of the child, kasi physically, ang taong hindi tuli talaga, marumi. Alright? Marumi talaga. Kaya nga, under the Moses law, dahil marumi siya, kailangan tutulian. Pangalawa, as a circumcision is a token of the Lord God, His covenant unto the Israelites. Kaya may pagtutuli. Ganun. Okay? Subukin ninyo ang bata na hindi tuliin. Marumi yun. Alright? May mga epal kung tawagin eh. No? Totoo naman yun. Mayroon nga kwento na sabi ng lalaki, malaki na agad siya, may asawa na. Pag anong mangyari sa akin, pag ako'y namatay, ganito, pambihira kay ko, tinutuli ka lang, mamatay ka na. Sabi pa naman ng asawa niya, ibig sabihin, malaki na pala siya tinuli. Walang hiya. Bakit ka takot magpatuli? Pagtutuli, para sa kalinisan din yan. Alright, biblically, so for purification. Nung pagkatapos tinuli, lumaki ang bata, si Jesus Christ, abay, ano sabi? The child grow and wax strong in spirit. Yun ang ganda, kapatid. Ang isang tao, pag lumaki isang bata, na lumaki in spirit, ibig sabihin, when you are growing up, to be matured, and spiritually,
You are growing, abay, ibang klase. Saan mo makikita yung mga bata na lumalaki na growing in spirit? Sa church. Kaya pag ang anak ninyo lumalaki sa church, malalaman mo na kahit bata pa yan, abay, may alam na yan sa salita ng Panginoon. Kaya nga, no wonder, ang bata na lumalaki sa church, abay, maaga din naliligtas yan. Oo. Yung iba nga, 8 years old pa lang, ligtas na. Bakit naunawaan nila eh? Lumalaki kasi sa church. Yung iba naman, 9, 10, 11, 12, ganon. No? So, si Jesus Christ dito mga kapatid, katulad na natin, lumalaki din siya. Pero, in spirit. Ibig sabihin, in the right spirit before the Lord, in his heart, he is doing a father's business nga eh. Kasi dito sa chapter na ito, sa Luke chapter 2, kung aralin niyo ang buong chapter mga kapatid, dito hinanap siya ng kanyang mga magulang. After the manner of the feast of Passover, kasi taga Nazareth sila eh. Galilee ba? Pumunta sila sa Judea, doon sa Jerusalem. Eh malayo yun eh. Ang Galilee at saka yung Judea, malayo yan. Ang distansya niyan. So, kada pista ng Passover, pumupunta sila doon. Si Mary, si Jesus Christ, si Jesus at saka si pamilya niya. Ngayon, nung lumaki, ang edad niya dito, parang mga nasa, siguro mga 12 years old, nung lumaki na siya. Okay, continue, Brad. And verse 46, tuloy-tuloy lang naman yun. And it came to pass that after 3 days, kasi hinanap na nga nila si Jesus Christ. Kasi nung umuwi na sila sa Nazareth, abay si Jesus Christ, ang akala ng pamilya, isang araw na silang bumalik patungong Nazareth. Saan si Jesus? Abay, nagpaiwan doon sa Jerusalem. Kaya nga sabi siya, and it came to pass that after 3 days, so binalikan nila, pambihira siguro kung ikaw yon. Saan yung anak natin? Bakit hindi kasama natin? Di binalikan nila. 3 days ang paghahanap nila kay Jesus Christ. Okay? 3 days. Hinahanap nila saan si Jesus Christ ito. Kita niyo ba si ganito ganyan? Naku, malaki ito ang Jerusalem. Iyari tayo dito. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors. Both, kita mo ang mga doctors, natutuso sa kanya. Both hearing them, siya nakinig sa kanila, and asking them question. Kita mo yan? So, ibig sabihin, si Jesus Christ kaya pagtalastasan dito. Very sure na he's talking and discussing about the Word of God, the Scripture from the Old Testament. Ganon yun. Scripture ang tawag kasi sa Biblia eh. Ngayon, ang Bible in the form of book na compile ay sa unang panahon, manuscript yan. Malalaki yung mga sulat niyan. Malaki yung mga sinusulatan niyan, papyrus. So, nakita na Jesus Christ nandoon sa templo. Bakit? Puspos kasi yan ng banal na, puspos yan ng espiritu eh. Ang spirit niya is longing for the works of God. So ngayon, and verse 49, tingnan mo sa 49, Brad. And he said unto them, kasi ang pamilya niya, pinuntahan siya, son. So, tingnan niyo. Hello. Amen, mga kapatid? Hello. Amen. So, tingnan niyo ang sagot ni Jesus Christ. Remember, in the entire New Testament book, in the entire New Testament books, never that Jesus Christ claimed that He has a Father. Alright? Nasabihin niya, ang Father ko ay si Joseph. Never na ginawa yan. Bakit? He has only one heavenly Father. Okay? Now, tingnan niyo. Nung hinanap na siya ng kanyang mga magulang, son, hindi mo ba alam, pagbasahin niyo lang sabihin ko na lang, hindi mo ba alam na hinanap ka namin? Hapis na kaming naghahanap sa'yo. Ano ba yung ginagawa mo sa amin?
3 araw ka namin hinanap. Oh. And he said unto them, how is it that ye sought me? Bakit? Paano nangyari na hinahanap niyo ako? Wist ye not? Will ye not that I must be about my Father's business? Oh. Kita mo sagot niya? Oh. Di nyo ba alam? Paano ba? Alam nyo ba ninyo na I am with the Father's business? What is the Father's business? The Father's business is very simple in the book of John. Chapter 6, verse 40. Ang sabi doon, this is the will of my Father, which He sent me. John chapter 6, verse 40, Brad. Tingnan nyo. This is the Father's business. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth me, which seeth the Son, siya yan, and believe it on Him, may have everlasting life. So, ibig sabihin, alam mo na ang purpose ni Jesus Cristo kung bakit siya naparito sa lupa, ha? Para iligtas tayo. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yon ang Father's business. Okay? Yan ang Father's business. Balik tayo doon, Brad. So, sabi niya, hindi ba alam? I am into my Father's business. So, pero ano nangyari? Ang sagot. And verse 46, and verse 49, and verse 50. Anong sabi? And they understood not the saying which He spake unto them. Oh, grabe naman ito. Bakit? Kasi tao ang pahit. Kumbaga, He is dealing with Jesus Christ as man. Pero si Jesus Christ being man, He's talking also about His works. Naunawaan ninyo? His person, His personality, and His works. Tandaan natin yung Christology natin. In verse 51, ang sabi, and He went down with them and came to Nazareth, and was subject unto them, and was subject unto them. What is the meaning of what? What is the meaning of was subject unto them? Meaning to say, being a child, normally, katulad natin, si Jesus Christ was under the law of His parents or the law of the land. Bilang tao, siya din ay nagpapasakop sa batas. Siya din ay nagpapasakop sa mga utos ng kanyang magulang. Kahit nagsabi siya, I'm into my Father's business, and yet, he did not resist. Kalaunan, sumama din siya eh. Di ba? Nakita ninyo? Why? Because Jesus Christ, being a person, He is in a normal development as a child, katulad natin. Amen? Na tayo din ay nagpapasakop sa ating mga magulang, na hindi tayo nagre-rebelde. Tama ho ba? Amen? Oh. Nung sinabi dyan na He was subject unto them, but His mother keep all these sayings in her heart. Anong sabi? Si Mary, yung mother niya, ay sinasarili niya yung sinabi ni Hesus Kristo, hindi na ba alam na I am into my Father's business? Sinasarili niya, sana binroadcast niya yun eh. Ay, oo nga pala, ikaw pala ay Savior. Dapat ginawa niya yun eh. Dapat sabihin niya na, oo nga pala. Siguro sabihin niya kay Joseph, hindi pa natin alam na si Jesus Christ into His Father. Tama yun, sinabi niya. Bakit tayo ba'y nagtataka or ganito, ganyan? Bakit? Alam niyo, si Mary, doon pa lang sa Luke chapter 1, alam niya na kung ano ang laman sa tiyan na. Tingnan natin. Luke chapter 1 at sa verse 46. Luke chapter 1 at sa verse 46. Anong sabi ni Mary? Si Mary dito, sinasamba niya si Jesus Christ. Ang mali natin mga Pilipino o sino man, sinasamba natin si Mary. Yeah, tama po yan. Hindi. Si Mary nga, sinasamba niya si Jesus Christ. Yes. And Mary said, my soul, aking kaluluwa, nung kaharap niya si Elizabeth, yung cousin niya. Oo. My soul, yung ang nasa tiyan niya ba? My soul that magnify the Lord. The Lord na nasa kanyang sinapupunan.
Alam niya na. Siyempre, sinabi ni Angel Gabriel sa kanya eh. Di ba? Nanampalataya na siya kay Jesus Christ as her Lord. To magnify God is one form of worship unto God. Ginawa mong dakila ang Diyos ba? Sa buhay mo ba? Ikaw ay maliit at ang Diyos ay malaki. Ganun man magnify. Di ba? Magnifier, gaganon mo. Ang maliit mo, kita na. Ganun. Di ba ganun? Minamagnify mo ang Diyos sa buhay mo. That's how Mary worshiped the Lord Jesus Christ. In verse 47, and my spirit hath rejoiced in God. Kita mo? Sino si Jesus Christ dito sa sinabi niya? God. Tapos sabihin mo lang, Jesus Christ, tao lang. Si Mary nga, alam niya na na si Jesus Christ is God. Di ba? Tapos sabihin lang nila, Jesus Christ, tao lang naman yun. Wala namang sinabi sa Biblia na, bumihira naman. Unawaan mo God ang salita. Rejoice in God, my Savior. Di ba? Maliwanag. Mary worship the Lord Jesus Christ. Not that we will worship Mary. Kasi si Mary, nagbigay ng ihimplo na siya ay sinamba niya si Jesus Christ. Kailangan din niyang kaligtasan. Kailangan niyang kaligtasan. Kailangan din niyang maligtas. Tama? Amen ba? Balik tayo doon sa Book of Luke, chapter 2. In verse 52, brethren, okay? Kasi si Mary, tinago niya sa puso lang niya. Mabihira tayo. Siguro, for fear, no? Minsan ang tao, pagka for fear, ay tatahimik din tayo. Marong ganyan eh. Dahil sa takot mo rin minsan, tama, buti na nga tumahimik tayo. Ganun. Pero, kung may pagkakataon, sabihin mo. Sabihin mo. When there is a chance to witness the Lord Jesus Christ unto others, do it. In verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Kita mo yan? He increased. He increased in wisdom. He increased in wisdom. Yan ang kagandahan mga kapatid pagka nasa church tayo. Alright? Bawat isa na naglilingkod sa Panginoon, we can increase in our wisdom in the Lord. Hindi, dalawa lang wisdom doon sa book of James. Alright? Wisdom came from the Lord and the devil is wisdom. Dalawa lang ang wisdom palagi. Wisdom ni Satanas at wisdom ayan. Ginamit ito. Sige lang, hayaan mo sila. So, ganyan mga kapatid. Jesus Christ has a normal human development. He was subject unto the law. He was subject unto his parents. Even if ang kanyang works ay godly. Amen? Katulad natin. Ang pagkakaiba lamang, siya ay sinless and we are sinners. Okay. So, he was subject to the laws of ordinary human growth. He was trained in a godly house and grow. Kita mo yan? And when he was developed as a child, he was developed normally, number 1, mentally, okay? Number 2, physically, kasi makisig, no? And his stature, kasi mentally in wisdom, spiritually in favor with God, and socially in man. Ang si Jesus Christ, mga kapatid, normally, katulad ng tao, no? He grow in wisdom. Napakasarap siguro ng bata, no? Pagka lumaki sa church, no? He will grow in wisdom. Okay? He will grow in wisdom. Like us, lalago tayo in wisdom. Kaya makikita mo sa isang mananampalataya, if really he is attentive of the doctrine taught in the church. Alright? Makikita mo kung talagang receptive. Tama yung prayer, no? If a person or a believer is really receptive sa pagtanggap ng salita ng Panginoon without any dumi. Ibig sabihin ba, katulad ng ang nagpapadumi sa atin, sin.
Kaya kailangan nating humingi ng patawad sa kasalanan para makapasok ang salita ng Diyos. Kahit ang pride, yan ang maghihinder sa iyo na hindi makapasok ang salita ng Diyos sa puso mo. Oh. Pansinin ninyo yung baso. Lagyan mo rin ng tubig yung baso. Kung may laman na yung tubig niyan, apaw yan eh. Tanggalan mo muna ng tubig. Para naman paglagyan mo ng tubig, ay may papasok dyan. The same thing with the Word of God. Sa puso ng isla, kung may laman din talaga yung puso mo, kung ano-ano dyan, tanggalin mo na yan. Ihingi ng tawad sa Panginoon yan so that the Word of God can really be grasped, not only in your mind, but in your heart. Di ba? Ganon si Jesus Christ. That's why He is in favor, number one, with God. Because what? Mentally, He in wisdom, and then physically, in His stature. Kaya mapapansin mo yung mga anak ng Diyos pagdating sa stature, sa katawan nila ba? Like Daniel kanina. Tingnan ninyo. Do you believe na si Daniel, si Daniel, si Hananiah, si Mishael, si Azariah, wag na yung pangalan nilang Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Idolatry name yun eh. Yeah. Babylonian. Doon tayo sa mga Hebrew name. Kasi godly ang mga meaning doon. So, pag pinag-usapan natin sila, out of the food, dietary food nila, after mga panahon noon, kasi they were granted with the food they wanted. Alright? O sige. Gulay kayo. Sige, ganito, ganyan. Tapos yung mga iba namang mga Chaldeans na mga scientists nila, astrologers, okay? Ay, normal pagkain. Karne, mamantikain, sige, bala, ganun. Tapos may wine pa. Pampastor, pampatunaw ng natin, ribs. Parang ganun ba? Okay. Brad, kinumpara ngayon ng katawan nila doon sa mga Chaldeans, yung katawan nila ni Daniel after eternity later, parang ganun ba? Abay, maganda yung kutis nila, Brad! Mga kapatid, ganyan ang itsura ng isang mananampalataya. If you are growing if you're growing in stature. Bakit? Kasi yung pagkain natin, hindi ka naninigarilyo. Hindi ka umiinom ng alak dyan. Hindi ka kung ano-anong ginagawa mo. So ang ginagawa natin, kain, kape, ganito, ganyan. Sugar, ice cream. Brad, bili tayo ng ice cream mamaya. Pasasalamat sa birthday ko. Birthday ko bukas, mga kapatid. Taon na po, Pastor. Bata pa lang. Parang mga nasa 25 na ako. 25 ka na, Pastor. Bata pa ako. Hindi nyo alam, magiging 50 na tayo. So, ang ice cream na nagpapabata sa atin. Huwag ka lang magpakita, Sister Jen. Kasi kakain kami natin ko. Okay. So, mga kapatid, ganon si Jesus Christ. He was, sabi nga dito, Jesus Christ was subject to human, Jesus Christ had a normal human development. Okay? He has a normal human development katulad natin. Ang pagkakaiba lamang ay he is sinless when we are talking about his deity. Okay? He was found as a man, obedient to death, but doon sa ibang mapanulat ay he sinned not. Okay? But now, sa pag-aaral nga natin ay he has a normal human development. Amen, mga kapatid? So, when we are discussing about Christology, si Jesus Christ, when we are talking about his personality, being a person, being a man, his humanity,
Kaakibat talaga yung kanyang pagka-Diyos. Kahit dito sa tagpong ito ay human development siya, pero mayroon siyang para bang paminsan-minsan pumipitik din siya ba? Nasabi na, oh, hinahanap niyo ako. Hindi niyo ba alam na I am into my father's business? Di ba? Ganun. No? Lumalaki siya katulad natin, pero do not forget that He is a God. Okay. Amen mga kapatid? If you have any question, just ask. Pagtulong-tulungan natin na sagutin. Amen. Naunawaan niyo bang turo natin? Amen. Maliwanag ko ba sa inyo Amen. na si Jesus Christ is man? Oo. And yet, 100% God. Huwag natin putulin. Kasi baka katulad na tayo ng mga yon na sabi, oh, kita mo, Jesus Christ is man. He is also God. Amen mga kapatid? Salamat. If there's no any question, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's Friday school. Jesus Christ has had a normal human development. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. An example, O Lord, that He was subject unto the law of His parents, the law of the land, and also, Panginoon, He is obedient unto His parents. Panginoon, maraming salamat sa kanyang example. Yes. Nawa, Panginoon, katulad namin, we will also grow in mentally, in wisdom, and physically, in stature, and also in grace of God. We Yes. will grow in grace of Father. All these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Break time mga kapatid.